Ma, paano nangyari yon? Isn't he sleeping at this hour? Paano nawawalang anak ko, ma? Hindi mapigilan ni Gianna ang tumaas ang boses at wala siyang pakialam kahit pa nasa harapan siya ni Sadie. Pagkatapos niyang sagutin ang tawag ay hinayaan na siya nito bagamat hindi siya makalabas sa opisina nito dahil nakalak ang pinto at kahit na anong gawin niya ay hindi niya yun mabuksan. Nilingon niya si Sadie at pinandilatan ito habang kausap pa rin ang ina. No, Gianna. I'm sorry pero kasi kanina pang hapon nawawalang anak mo. We were out for dinner but Yaya said someone lured Vier. At sigurado kung hindi basta-bastang tao dahil alam ko hindi sumasama si Vier sa taong hindi niya kilala. Sa sinabi niya ng kanyang ina ay lalong lumakas ang kabog ng dibdib ni Gianna. Dahil sa kaba, nanginginig ang kamay niya habang hawak ang cellphone. Bakit ngayon niyo lang ito sinabi sa akin, ma? Sandaling katahimikan ang namayani sa kabilang linya. I'm sorry, baby. It was her father who answered. His voice also held worries and fear. Ayaw namin istorbohin ka at baka ikapapahamak mo pa lang yun ng ating intim. We were trying our best to locate him before telling you but you could tell me, Dad. Mataas ang nag-aalalang boses sa sigaw niya. Hindi niya gustong sigawan ng ama pero anak niyang nawawala at hindi niya kayang maging kalmado. Bakit hindi niyo ho kaagad sinabi sa akin? Hindi niya napansin ang pagtulo ng luha at ang paglapit ni Sadie upang punasan yon. I'm sorry, Gianna. It was my fault. We thought. Biglang inagaw ni Sadie ang cellphone niya at pinatay ang tawag. Stop talking to them, Gianna. Calm down first. He said. His voice was so calm that it made her mad. Narinig itong pinag-usapan nila ng kanyang ama't ina pero bakit kalmado to? Samantalang nawawalan ng anak niya. What the fuck are you doing? Hiyaw ni Tia dito. Malakas nitong tinulak sa dibdib sa kato dinuro. Stop talking. My son is missing and you asked me to calm down? Gianna, wait. Let me explain. Explain what, Sadie? Nawawalang anak ko tapos eto ka? Begging me to listen to your explanations with all these bullshits. Habang lumilipas ang sandali, lalo lamang kinakabahan si Gianna sa maaring mangyari kay Vier. Paano kung hinahanap na siya nito? Paano kung atakin nito ng asma nito? Paano kung napahamak nito? Paano kung sari-saring senaryong pumasok sa isip niya kaya lalo naging masaganang luha sa kanyang mga mata? Listen to me, Gianna. Vier will be okay, alright? Tinangka siya nitong lapitan upang yakapin pero mabilis itong napigilan ni Gianna. Paano siya magiging okay, Sadie? Hindi ko alam kung nasan siya ngayon at kung sino kumuha sa kanya. Paano kung saktan nilang anak ko? Paano kung... Hindi na hinayaan ni Sadie na maipagpatuloy ni Gianna ang pagsasalita. Mabilis itong humakbang at mahigpit siyang niyakap. Walang nagawa ang pagpupumiglas niya dahil sa malakas itong puwersa. Tuluyan na nawala sa isip ko anong purpose. At bakit siya nasa isla? Vier is okay. I can assure you that. Sinubukang makawala ni Gianna pero hindi siya hinayaan ni Sadie. Let me go, Sadie. Kailangan ko hanapin ang anak ko. Kailangan ko masiguro na maayos siya. Gianna was different from her previously weak and naive self. Alam niya naging matatag na siya matapos ang 5 taon. Pero kahinaan niya si Vier. Ang anak niya, kaya ngayon na lamang nawawala ito ay tila nawalan siya ng lakas. Gianna, relax. Listen to me first. Maayos lang si Vier. Look, pagkasabi nun ay biglang bumukas ang pinto at nilawanan si Vier. Kasamang assistant ni Sadie na si Helios. Gianna was beyond shock when she saw Vier. Mabilis itong nilapitan at mahigpit na niyakap. Hindi niya pinansin ang matatalim na tingin na pinukol sa kanya ni Helios. Mukhang alam na nga nito na siyang sumugod sa underground club na Sadie at ang nanakit dito. Vier! Ano yan ang kumalas dito? Bakit ka nandito? Bakit mo iniwan sina Lola? Bumakas ang labis na pagtataka sa mukha ni Vier, lalo nang makitang umiiyak ang mukha niya. Mommy, why are you crying? Namimiss mo ba ako ng labis? And I didn't ditch Lola though? Hindi ba't ang sabi mo sama ko kay Uncle Helios dahil pinapunta mo ako dito at magkasama kay ni Daddy? Sa pagkakataong ito'y si Gianna naman ang labis na nangunotang noo at nilingon ang nakatayong si Sadie sa kamatalimtong tinignan. Anak, pwede ba sa susunod, huwag kang basta-bastang sumasama sa ibang tao? Paano kung hindi tayo magkatagpo? You made us worried, anak. Even Lola Carly and Lolo Vinson was so afraid that you had lost you. Ngumuso si Vier. But why did Mommy lie to Vier? Ang sabi mo may work ka. But why are you with Daddy? Are you two planning to play without me? Hindi sinagot ni Gianna ang anak at muli itong niyakap sa kahinaplos ang buhok. Hindi niya rin nakalimutan na padala ng mensaheng magulang na huwag nang mag-alala dahil kasama na niya si Vier. Hindi na siya nagpaliwanag bastang importante hindi na mag-alalang mga to. Kinuha niyang cellphone kay Sadie nung nagkayakap na sila nito.
Why do you have to do this? Baling niya kay Sadie. Muling lumabas si Helios pero muli itong nang iwan ng matalim na tingin kay Gianna na muli niyang binaliwala. I want to be with him, Gianna. He is my son after all. Sadie's answer was nonchalant, as if what he did was just an ordinary thing that can be done every day. You made my parents worried, Sadie. Dahil lang gusto mong makasamang anak ko? Nagpupuwis pa rin ang loob na sabi niya. Tinakpan niya magkabilang tenga ni Vier upang hindi sila nito marinig. Of course, Gianna, he is my son. Bakit ipapahiram mo pa ba siya sa akin ngayon? Nalaman mo na kung sino talaga ako. Malamig ang boses sa tanong ni Sadie. Matiim siya nitong tinitigan at binabasa ko anong nasa isip niya. Ano sa tingin mo, Sadie? Do you think I still give you the right to my son after learning what kind of person you are? Tumaas ang sulok ng labi ni Sadie. Dahil sa sinabi ni Gianna, nilapitan niyang anak at tinaplos ang buhok nito saka matiim na tinignan si Gianna. Sa tingin mo, papayagan ka na anak natin na ilayo mo ako sa kanya? Bumaba ang kanyang tingin sa anak na tumingala upang salubungin ang mata niya. Daddy, are you and mommy ay farting? Inosenteng tanong ito, palipat-lipat ang tingin sa aming dalawa ni Gianna. Why did you bring him here? Si Gianna ang sumagot kung paano napahamak siya. Alam mo na may asmang anak ko. Paano kung inatake siya? Ang gamot niya, meron ka ba? Tinangka niyang hawakan si Gianna upang muli itong pakalmahin pero hindi siya hinayaan ng babae. Kaya walang nagawa si Sadie kundi ang magpaliwanag. He also didn't want to do this but he needed to protect his mother and son pair. Wala kang dapat alalahanin sa gamot dahil kompleto dito. At anak ko rin si Vier, Gianna. Ahayaan ko ba siya mapahamak? Nakataas ang kilay na tanong niya. Dahil hindi pa rin siya inayaan ni Gianna na lumapit dito muli siyang ginulo ang buhok ni Vier na siyang palapit sa kanya. At hindi ko yung dinala dito para kidnapin. I want to protect my son from people who want to hurt him. Imbis na matuwa dahil sa sinabi niya ay lalo lamang dumilim ang mukha ni Gianna. So sa tingin mo, hindi mababantayan ng maayos ng pamilya kong anak ko? Matalimang matang akusan nito. Hindi kagad nakaimik si Sadie. Ang totoo ay safe naman si Vier sa pamilya ni Gianna at ngayon nalaman niya na kung anong totoong pagkatao nito. At kung sino magulang nito ay mas lalo siyang hindi nagduda na papabayaan ng mga tong anak nila ni Gianna. Calista was Sadie's idol pero walang ibang nakakaalam noon kung hindi si Helios. Minsan na nakitang dalawa noong bata pa si Sadie at hindi niya makalimutan na naging kwento nila kasamang kanyang ama noon. Wala akong sinabing ganon, Gianna. Dumilim ang kanyang muka. Tinawagan niya si Helios para kunin si Vier at para makapag-usap sila ng maayos ni Gianna. At walang naririnig na masamang salita ang bata. Agad naman tong pumasok at kinuha si Vier na hinayaan naman ni Gianna dahil alam nito na mapagkakatiwalaan ng tauhan niya. I'm sorry, but there were some people who wanted to hurt Vier when they knew that he was my son. Pag-amin niya nang wala ng anak, hindi siya nagsisinungaling. Dahil sa mga taong gustong agawin ang posisyon niya bilang leader ng organisasyon ay walang pinapalampas na impormasyon ng mga to. Kung hindi lang sa mga tinalaga niyang sikretong nagbabantay kay Vier, pati na rin sa maimpluwensyang pamilya ni Gianna ay siguradong may nangyari na kay Vier. Anong ibig mo sabihin? The vigilance in Gianna's eyes was still there that pained Sadie. Kailangan niyang aminin sa babaeng totoo kung gusto niya itong protektahan at ang anak niya. Hinayaan niyang umupo sa pang-isang sofa si Gianna habang siya'y nakatayo at nakasandal sa kanyang mesa. His strong lean muscles were visible and lining his shirt while he crossed his arms in front. Everyone coveted my position and wanted me dead. Of course, hindi ko naman hayaang mangyari yon. They tried hard to assassinate me, but I always escape. Pero hanggang kailan ko matatakasan ang pagbabanta nila? At ngayon pang sumama na sa picture si Vier, sa tingin mo hayaan ko na lang siya? Tumayo si Sadie at lumapit kay Gianna. Tinukod niyang magkabilang braso sa magkabilang gilid ito at ang kamay ay mahigpit na nakahawak sa sandalan ng upuan. Gianna, pamilya ko kayo, anak ko si Vier, kaya hindi ko siya pwedeng pabayaan. Malamlam ang mga matang wika niya. Sadie hasn't been talking a lot of these days. At kailan hindi siya nagsalita ng mahaba pero pagdating kay Gianna, kahit gaano pa kahabang explanation sa sasabihin niya, ay gagawin niya mapaniwala lang ang babae. Napayuko si Gianna at mahinang boses na nagsalita. Sadie, alam ko kung anong sinasabi mo. As a big boss, yeah, you will be surrounded by danger pero alam mong hindi align ang values natin sa buhay. Our values are not aligned? Masamang loob na tanong niya. Patuloy nitong kinulong sa sofa upang hindi makalayo sa kanya. Gianna raised her face and stared at him straight into his eyes with a somewhat dejected look. Yes, Sadie Monroe. I like you, but our values were not aligned.
Hindi tayo pwede dahil kahit na kailan na mga katulad mo, hindi magkakasundo sa landas sa tinatahak ko. Umiting ang panga ni Sedi. Dahil sa sinabi nito, hindi niya mapigilan ng unti-unting pagbuo ng galit at matalim na mga matang hinarap si Gianna. So, dahil lang tingin mo sa akin na isang kriminal, ay itinuring mo na rin ako na kriminal? Did you see me kill someone? Did you catch me selling women or little girls outside? Hindi pa rin nawawalan talim sa boses niya dahil hindi niya kayang tanggapin ang pangako sa ni Gianna na wala namang iniharap na ebidensya. Mahinang napatawa si Gianna pero ramdam ni Sadie na ang tawa na yon ay puno ng pangungutya at galit. Why, Sadie? If I bring evidence and cuff you, will you peacefully go with me and surrender yourself? Kung yan ang makapagbibigay ng kapayapaan sa puso mo, sige Gianna. Tumayo ng tuwid si Sadie at nilahat kay Gianna ang dalawang kamay. Habang nakakuyumang palad na tila sumusuko, hulihin mo ko at isuko sa otoridad tulad ng nais mo. I am willing kung itong paraan para hindi mo ko kamuhian. Hindi makasagot si Gianna dahil hindi niya alam kung anong sasabihin. Ang buong akala niya kaya niyang gampanan ng misyon niyang ito pero tama ang kaharap. She's still weak and couldn't hand Shady over to CSS. I'm giving you a chance, Gianna. Imbis na sagutin ay tinanong niya ito tungkol sa kasamahan niyang na-trap sa isla. Kung ako lang ang punterya mo, pakawalan mo ng mga kasamahan ko, Sadie. Tumingala siya at sinalubong ang malamlam na tingin nito. She was startled but quickly hid it when she saw that there was no anger written on Sadie's face. Bakit hindi nito galit? Is he willing to let my team go? A series of knocks wake Gianna from her trance. Kasunod noon niyang tila nagmamadaling boses ni Helios sa labas. Nangunot ang noon ni Gianna at nagkasalubong muli ang tingin nila Sadie sa kasabay na tumayo ng tuwid at naglakad patungo sa pinto. Nang buksan niya ni Sadie ay humahangos na mukha ni Helios ang bumungad sa kanila habang hawak si Veer. Agad namang kinuha ni Gianna ang bata at pinatayo sa tabi niya. Report, utos dito ni Vinson. Madilim ang mukha nito na tila meron ng idea tungkol sa nangyayari. Agad na tumango si Helios. Mukhang magaling ng sugat nito dahil wala ng benda na suot at maliksi na rin kumilos. Boss, bad news. I received reports that they are coming. Lalong tumalim ang tingin ni Sadie. Let them come. Sa tingin nila, hindi ako handa ha? Labis na nangunot ang noon na nakikinig na si Gianna. Nagigets niyang punto ng topic ng dalawa pero wala siyang idea kung sinong pinag-uusapan ng mga to. Kaya naman nanatili siyang pakikinig. Tell the men to prepare. Let them come but don't let anyone leave my island alive. Gianna was startled by the way Sadie uttered those words. Puno yun ng pananakot at pagbabanta. Hindi siya handa kaya hindi niya natakpan ng tenga ng anak. Nang makaalis si Helios para sundin ang utos ng boss nito ay kaganyang kinumpronta si Sadie. What is happening? Nag-alalang tanong niya, sigurado siyang humingi ng backup si Felicity sa labas nang malaman na natrap sila sa isla. Ito kayang ibig sabihin ni Sadie. Humigpit ang pagkakahawak niya sa anak na maramdamang bigla itong nanginig sa takot. Sakalang naalala ni Sadie na sa likuran niyang anak. He hastily turned around and looked directly at Veer. Baby, if Daddy says he will fight against the bad guy, will you stay here and hide quietly? Tumango si Veer. Will Mommy and Daddy fight together against the bad guys? Gumiti si Sadie sa kanilapitan ng anak at ginulong buhok. Pero hindi ito nagsalita. Sadie, tell me what is happening. Dalawang lalaki ang pumasok sa opisina at kagad na sumaludo kay Sadie nang makita ito. Mukhang tauhan to ng lalaki pero dahil hindi sariling lahi hindi to kilala ni Gianna. Ilang tauhan na rin ni Sadie ang nakilala niya dahil sa surveillance na ginagawa niya kay Sadie pero ang dalawang bagong dating ay unfamiliar sa kanya. Let's go. Binuhat ni Sadie ang kanyang anak sa kahinawakan si Gianna at lumapit sa bookshelf sa likod ng mesa nito. Wala tong ginawa hindi tumayo doon pero maya may biglang bumukang sahig hindi kalayuan sa kinatatayuan nila. Hindi na naman si Gianna kung may ganitong sekretong basement ulit si Sadie pero dahil tuwang-tuwang anak niya hinayaan niya ito. Wow, Daddy! Cool! Nagpatiuna tong bumabang hinayaan naman ni Sadie pero kagad rin itong sumunod. Sumunod si Gianna sa mga ito habang ang dalawang tauhan ni Sadie na sa kanyang likuran. She didn't know what Sadie was planning to do and she raised her vigilance all the time. Daddy, can I stay in this place while you fight for the bad guys? Veer exclaimed as he started running around excitedly. His eyes shouted joy and his smile never faded. Malawak at maliwanag ang underground basement. Hindi lang ito basta basement dahil may mga murals na nakapinta sa magkabilang dingding habang kisame pininturahan ng ulap at merong araw at buwan. Akalain mo na sa labas ka at hindi sa ilalim ng isla. Sa dulo ng malawak na underground basement ay isang pintot ang bungad kina Gianna ay ang glass wall, isa yung sea aquarium.
When Vera saw the whale and fishes swimming around, he couldn't help but giggle as he plastered his body on the glass, wanting to touch the sea creatures. You will be staying here for a while, Vera. I built this for your entertainment. Do you like it? Vera nodded his head vigorously as if a chicken picking rice, but didn't turn his head to look at his father. He's still engrossed by watching. Nilapitan ni Gianna si Shady at tumayo sa tabi nito, bagamat nakita niya masayang mukha ng anak ay hindi niya magawang maging masaya. Anong plano mo, Shady? Bakit mo dinala dito si Vera? At sinong taong sinasabi ni Helios? Sunod-sunod na tanong niya sa seryosong muka na natilang tingin niya kay Vera, kahit pa alam niya nakatitig sa kanya si Shady. The upper heads of our organization. Tumaas ang sulok ng labi nito habang ang boses ay puno ng pagngungutya. They're trying to get my position and they're here to attack my island, knowing that my son is here. Shady paused before glancing at her, then continued. Hindi ko sinasadya na dalhin ditong gulo, Gianna. There was a traitor in my team, and I was late to pull that rat out before the enemy knew about Vera's existence. Tahimik na bumuga ng hangin si Gianna. Bakit naman kakalabanin ka ng mismo miyembro ng organisasyon mo? At paano kung madamay ang anak ko sa gulo mo? Sadie grabbed her hand, and Gianna let him. He softly squeezed her hand, assuring her that nothing would happen. Sa tingin mo ba, hahayaan ko na may mangyaring masama sa anak ko at sa iyo? You two are important to me, and I will do everything in my power to protect you, okay? And about the organization, tumingin ito sa sea aquarium kung nasan duman ng malaking pating na inilagaan nito. I will let them taste their own medicine for trying to mess with me. Gusto nilang agawin sa akin ang posisyon ko, ha? Keep dreaming. Gianna could see the fury inside his eyes. Mukhang desidido talaga ito na ubusin ang kaaway nito, ngunit hindi pa rin niya maiwasang mag-alala para sa kalagayan ng ka-team niya. Sadie, what about my team? Let them go, pakiusap niya. Hindi siya nagpadala sa takot kahit pa matalim ang mata nitong nakatitig sa kanya. Mahina itong napatawa. You broke into my lair and you dare to ask me that? What if I don't?